wedding plans pa lang nag-aaway na. Bongga ang gustong kasal ni Bea Alonzo, pero simple lang naman ang gusto ni Dominic Roque. Pinagtalunan ng magkasintahang Bea Alonzo at Dominic Roque ay ang ingranding kasal na hindi makayanan ni Dominic Roque, kung saan nais di umano ni Bea Alonzo tapatan ang kasal ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Magkasintahang Bea Alonzo at Dominic Roque ay mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon. Sa episode nga ng komedyanteng si OG Diaz, The OG Diaz Showbiz Update, kung saan naglatag ito ng ilang rason kung bakit nakansila ang engagement ni Bea Alonzo at Dominic Roque, na ayon pa ni OG Diaz na nais daw tapatan ni Bea Alonzo ang isang grandioso at ingranding kasal na once in a lifetime event lang naman magaganap, na nais di umano ng kapuso aktris na si Bea Alonzo na maging memorable ang nasabing kasal. Kiber daw ito kung malaki pa ang gagastusin, lalo pat nasagap niya ay plano itong idaos sa ibang bansa, partikular sa Espanya. Ito nga, Loy, no, nasagap ko na ang dahilan daw ay syempre pasalin-salin na ito, no? Pero parang ang dahilan daw ay one time daw na nagdi-discuss sila tungkol sa mga number of invited guests. Bea at si Dom. Gusto raw ni Bea magarpo, marangya, gano'n. Si Dominic daw, gusto niya, pili lang yung mga invited nila. Yung talagang mahalaga sa buhay talaga nila. Yung naging bahagi ng kanilang journey. Yung dinaanan nilang mga tao bago sila makasal. Yun ang mga invited. Kasi naikwento rin sa akin dati ni Dominic diba? Sinabi pa nga ni Dominic, diba? Gusto namin maging ninong at ninang yung mga successful ang married life. Para pag nagkaroon kami ng misunderstanding, miscommunication, or away, ang malalapitan namin yung mga ninong at ninang namin na through the years, sa kabila ng mga unos na dumating sa buhay nila, ay sila pa din. Dapat pala nga, yun yung inuna nila. Ang alin? Yung kumuha ng mga ninong at ninang. Para meron na silang nalapitan ngayon na nagkakaproblema sila. Diba? Mama Louie, baka kahit nakakuha sila ng ninong at ninang, baka hindi rin nilalapitan yun. Bakit? Grabe ka naman. Ninong at ninang yun, syempre nilalapitan nila para humingi ng payo. Oo nga. Kasi kuya, baka mga number 1 na request din yung mga yun. Chismis ba sila? Alam mo, anywhere I go, talagang Diyos ko, yun ang tinatanong nila sa akin. But actually, wala talagang specific na dahilan. Kasi kanya-kanya ng labasan ng rason yung kanya-kanyang kampo. Katulad nito, mabalik ko lang sa pinag-uusapan natin kanina. Yung number of guests. Oo, yung number of guests. Tapos nagtatalo sila. Siyempre, lumalaki yung gastos nila. Lalo na kung ito ay gaganapin sa ibang bansa. Nakarating po nga sa atin, yung sinabi ko nga, na gusto ni Bea, magarbo, marangya. Kasi nga, syempre, kay Bea, siguro once in a lifetime ito, hindi naman ito weekly ginagawa natin. Kung magabuhusan natin, kasi very memorable talaga kay Bea, lalo na, di ba, sabihin na natin na udlot yun sa kanila ni Gerald, hindi ba? Ngunit tila magkasalungat daw sina Bea Alonzo at Dominic Roque, dahil ang nais daw ng gwapitong aktor na si Dominic Roque ay ang simpleng selebrasyon na dadaluhan lamang ng mga taong malalapit sa kanila. At syempre sa edad ni Bea, di ba, na 36. Parang naghahabol yan di ba, na naghahabol at the same time gusto niya, napaka-special ng kanyang events sa kanyang life, di ba? Naiintindihan ko yun. Diba? Pero syempre yung kapasidad ng lalaki to spend for the wedding limited lang. Diba nga, lalo na't sinasabi nung iba na
mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic. Kaya dun lang sa simple daw, itong si Dominic. Tapos na balitaan ko pa. Oo. Meron gustong ma-achieve si Bea. Kasi siyempre, no, tulad ng ibang mga celebrities, lalo na't mga sikat, na mga grandiosa yung mga wedding nila. Parang gusto ni Bea ganun din. Grandiosa din, napakaraming bisitang artista, maraming, kasi nga syempre palakaibigan si Bea, di ba? Baka magtampo nga yung iba kung hindi maiimbitahan, hindi ba? Pero ako naman naniniwala na pag limited lang ang guest, maiintindihan yan, lalo na at tunay kang kaibigan. Oo, kita mo yung kay Angelica Panganiban. Ilan lang sila? 10 lang yata sila dun. Oo, at sa In-N-Out Burger pala ginanap ang kanilang reception. Pero, alam mo yung nararamdaman mo, yung pagmamahala ng mga human. Di ba? Teka muna, kuya. Ano ba yung gusto niya ma-achieve kasi? Hindi, katulad ng ibang artista, katulad ni Marian Rivera. Yan yung mga gusto niya na ma-achieve. Pati ba naman sa wedding, kuya? Magkikipagkumpetensya pa si Bea Alonzo kay Marian? Sa episode nga ni Nanay Christopher Min sa Christopher Minute ay napag-uusapan din nila ito kung saan nahanapan nila ng punto ang nais mangyari at pangarap ng kapuso aktris na si Bea Alonzo, kung saan sinang-ayunan nga ni Nanay Christopher Min ang gusto ni Bea Alonzo natapatan ang kasal ng mga kilalang personalidad. Ngunit napahanga sila Nanay Christy kay Dominic Roque kung saan naging totoo at praktikal sa sarili. Kung anong meron ay ito lang ang ipinakita para pagdating ng araw ay hindi ito sisisihin. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang komento ng veteranang kolumnista na si Nanay Christopher Min. Eto na, hindi nakaganda yung pagpapahayag na nina Dominic Roque at Bea Alonzo, yung lumabas nung isang araw. Alam mo, kung iniwasan nila yung unfortunately na kesyo, meron daw mga naglantad ng tungkol sa hindi pagkakatuloy na ng kanilang kasal nang wala silang permiso. Wala dapat ganyan eh. Kung wala yung paninisi sa mga bashers, sa mga vloggers, sa media, wala dapat ganyan. Ano tuloy ngayon? Naglalabasan, ayan na. Ano ang sabi? Doon pa lang daw pala sa mga wedding plans, meron na kagad away. Dahil ang gustong-gusto pala ni Bea Alonzo maging super bongacious ang kanilang pagpapakasal. Ang gusto naman daw ni Dominic Roque, simple lang, isang Christian wedding. Parang gano'n. Ano kwento mo, Romel? So, ayun na. Totoo naman yung sinabi ni Dominic. Kasi nung interview, di ba sabi niya, intimate lang, mga close friends. Pero ito na, dahil sa humahaba-haba na ito, hindi na nagugustuhan ng mga tao, ang kanilang pasabog na pag-amin, eto na, hinahalungkat na, kahit na hindi na dapat pag-usapan. Alam mo yun, na lumabas pala, na gusto ni Bea, na bongga siya, hindi siya pakakabog sa mga celebrities na kinasal na bonggacious. Mahahanapan natin yun ng punto. Tama naman si Bea doon. Hindi naman kasi ikakasal araw-araw ang isang babae. Hindi rin naman ikakasal ng 2 beses sa isang taon o kailanman, di ba? Iyon, mahahanapan natin yun na syempre minsan lang itong magaganap sa isang babae. Kaya yung panaginip niyang kasalan o dream wedding na tinatawag natin, natural, gusto niya yon. Pangalawa, sila naman ang gagastos, yun ang kanyang punto. Bakit hindi pa niya ito todo bigay sa kanyang kasal kung ano man ang meron sila? Yun. Mahahanapan natin ang katwiran yon. Pero yung kagustuhan nga ni Dominic na simple lamang, may katwiran din naman. Dahil si Dominic talaga kahit sa mga nakaraan niyang mga pahayag, di ba? Kahit sa pagde-date nila, napakatipid. Di ba? Ano nga ang sabi niya pagka nagde-date daw sila ni Bea? Kung ano orderin ni Bea, yun na rin ang kakainin niya. Yes, di ba? Napaka-gentleman at talaga totoong-totoo at may sabi niya nga, di ba? Kailangan maging totoo sa sarili para hindi pagdating ng araw hindi kasi sisihin. Yun yung mga previous interview niya. Totoo yun. Ayan. So nakikita ngayon na parang under, di ba? Under itong si Dominic. Nababaligtad na nga eh. Nababaligtad na. Ang dami nagkokomento. So ganun pala. Isisisi mo pa sa iba. Pero ang hindi alam kasi ng iba, pinagkasunduan itong official na pahayag na ito eh. Pinagkasunduan ito.
Di ba? Sabi nga ni Bea, silang dalawa. Oo, mutual decision nila daw ito. Pero ang tanong, kanino ang mas malaking porsyento ng desisyon na nakapaloob doon sa kanilang official statement? Ayun. Marami nagpapalagay na kay Bea Alonso yan, di ba? Yun. Kaya parang nabaligtad na. Ituloy na natin doon sa pangalawang issue. Na natin yung kay Bea Alonso bashing issue, di ba? At totoo po, kahit po sa mga pahayagan ngayon, napansin ko talaga, nega ang dating nitong si Bea Alonso. Nagbabasa ka rin naman, di ba? Ay, opo, totoo na yun na parang dati 3/4 ang di ba? Ngayon, hahati. Ngayon, parang nagiging 3/4 na ang gumaganda ang takbo ng yung sa mga pahayag ni Dominic. Parang lumilihis na ang mga tao. Parang lumalabas na, ay, mabuting tao si Dominic, mabait talaga. Alam mo, may ganon. Ito, tsaka yung sabi ko nga sa'yo, may kasama ng acting di ba? sabi ng mga buzzers, Bea Alonso, ang arte mo, girl. Super OA ka. Di ba? Pati sa teaser ko, gano'n na rin ang tono ko. Dahil gano'n naman talaga ang pagkabigkas nun. Di ba? Alam ka namang, Bea Alonso, ang arte mo, girl. Super OA ka. Mas maganda yung, ang arte mo, girl. Super OA ka. I'm sure ganun yun di ba? Yes, oo. At saka usong-uso talaga sa bashing yung ate, di ba? Alam mo, te. Yung mga ganon, di ba? Alam mo, Lola. Lola na nga ang tawag sa kanya ng iba, di ba? Alam mo, Lola, acting ka na, ang OA mo. Parang ganon. Nabaligtad. Sabi ni Catherine Amos, ang rampadorang reyna ng Sydney, kung gusto ni Bea, ang kasal grandiosa wedding niya, makikita mo yan na hindi niya kaya makontento sa kung ano lang ang kaya ng partner niya. Dapat maunawaan din niya yon, sabi ni Catherine. At sabi pa niya, nabaligtad na yan. Everything is coming out in the wash. Now si Dom na ang victim. Parang ganon. At eto kay John. Nako, eto na, sabi ni John. Ayan. Unti-unti nating nakikita ngayon kung ano ang naging problema. Dati, talagang nakuha ni Bea ang simpatya ng tao. Pero nung maglabas sila ng official statement, kitang-kita natin, Bea Alonso, itong nagsasalitang ito.